Noon tumunog ang cellphone niya. Ang pinsan niyang si Gio ang caller. Gusto niyang tampalin ang kanyang noo. Paano niya nakalimutan na may dapat pala siyang sunduin sa airport at hindi yun si Amanda? Marahil ay naramdaman ni Amanda na nag-isip siya bago sagutin ang tawag dahil bigla itong nagsalita. Siguradong importante ang tawag na yan. Sagutin mo na, bababa na ako. Maraming salamat sa paghatid. Hindi na niya ito napigilan nang bumaba na ito ng sasakyan. Muling tumawag ang pinsan niya at sinagot na niya. Gio, nasundo mo ba si Amanda sa airport? Hindi ko siya nakontak kanina at nasa meeting ako. Nang tawagan ko siya bago kita tawagan, hindi niya sinasagot ang phone niya. Ano kamong pangalan ng girlfriend mo? Hindi yun na narinig niyang binanggit nitong pangalan ng ibigay nito sa kanyang numero ng nobya nito. Amanda, ang sinabi nito. Pagdating niya sa airport ay nawala na sa loob niyang pakay dahil bigla niyang nakita si Amanda. Amanda ka mo? Hindi maaari yun. Yes, siya nga. I'm glad you're already with her. Ikaw na munang bahala sa kanya ha. Papahiram ko muna siya sa'yo Cousin. Pero off limits ka sa kanya. Just keep her company. No hanky-panky, okay? Kung sa bagay kilala kita, maginoo ka. Well, I gotta go. Still got loads of stops to do. Bye now. Sandali. Habol niya, pero wala na sa kabilang linya ang pinsan niya. Napasuntok siya sa manibela. Sa galit dahil sa natuklasan. God, bakit si Amanda pang girlfriend ni Gio? Kung nasa harap lang niya ang pinsan ay baka nabugbog na niya ito. Ito ang dahilan kung bakit malungkot si Amanda noong grand opening ng HOJ sa Bull Riding Club. Dahil sa kung anong ginawa ng pinsan niya rito. Nalabis nitong dinamdam kaya nagkasakit ito. At ngayon kahit mukhang okay ito, kahit nagpaubaya ito na halikan niya, naroroon pa rin ang pag-aalinlangan. The fact that Amanda's soon-to-be ex-boyfriend, or so she hoped was his cousin, changed things altogether. May boyfriend ako. At kaya ako nandito ay para makapag-usap kami. Ayokong masabihan na nagalit ako sa kanya dahil nagtaksil siya, samantalang ako rin pala ay nagtaksil sa kanya. Naalala niyang sabi ni Amanda kanina, na ikuyom niya ang kanyang mga kamay. Saka binuhay na ang makina. Hindi niya papayagan ng kanyang pinsan na patuloy saktan si Amanda, kahit pa nangangahulugan niyo ng pagkasira ng magandang samahan ng pamilya nila. Napapangiti si Amanda habang inaabala ang sarili sa paghahanap ng mga papeles na ibinili ni Jane sa kanya. Hindi mawala sa isip niya ang halik ni Nico kanina, na animoy nangangako na hindi siya nito sasaktan. Kung sana'y ito na lang ang naging boyfriend niya. Ayaw sana niyang marinig nito na mali ang ginagawa nila, pero kailangan niyang manindigan. Ayaw niyang mangyari na kapag sinumbatan siya ni Gio ay may maisusumbat din ito sa kanya. Gusto niya na malinis ang konsensya niya kapag nagkaroon sila ng komprontasyon. Hi Miss Amanda, nagdala ko ng merienda para sa'yo. Medyo alanganin pa kasi sa lunchtime eh. Salamat Jem, hindi ka na sana nag-abala, busog pa naman ako eh. Sabi niya sa manager ng main branch ng HOJ. Hindi siya nagugutom dahil mula pa kanina sa airport hanggang pagdating sa butik ay wala pa sa kanyang tiyan ang atensyon niya, kundi na kay Nico. Maiwan na muna kita Miss Amanda. Paalam ng babae. Jem, sandali. Pigil niya rito, ngunit bigla siyang natigilan. Ayaw niyang ma-misinterpret nitong pag-uutos na gagawin sana niya. Wala. Pasensya na kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Kumain ka muna kahit konti, Miss Amanda. Baka gutom lang yan. Biro nito. Dapat kasi nagpahinga ka muna dahil galing ka pa sa biyahe. Sige, salamat sa pag-aalala. Nginitian niya ito. Nang tuluyan ng makaalis ang babae ay napaisip siya. Baka nasa labas pa si Nico at nagugutom. May katigasan ng ulo nito, bukod sa talagang makulit. Baka mamaya ay naghihintay pa rin ito roon. Bumuga siya ng hangin bago nagpa siyang lumabas. Dire-diretso sa double glass door ng butik. Nang mapatigil siya, baka isipin ng binata na masyado siyang nag-aalala rito. Kaya sa halip na tuluyan lumabas ay sinilip na lang niya ito sa glass wall ng gusali. Sa pagkadismaya niya wala nang sasakyan nito roon. Naalala niyang phone call nito kanina. Baka importante nga talaga yon. May hinihintay ka, Miss Amanda? Untag ni Jem na hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya. Mukhang may hinahanap ka. Darating ba si Sir Gio dito? Kilala nito ang hudas na boyfriend niya dahil minsan na siyang sinunduroon ng lalaki.
Mabuti pa nga siguro si Jem dahil nakita at nakausap nito ng matagalang nobyo. Samantalang wala pang minutong naging pag-uusap ni na Gio at Jane. Wala. Namiss ko lang ang tanawin sa labas. Palusot na lang niya. Bakit hindi ka na lang kaya mag-order ng pagkain habang maaga, Jem? Para kasing mas gusto ko ng heavy meal. Ay sige, Miss Amanda, tatawag na ako sa paborito nating restaurant. Hindi ko na paborito yun ngayon. Makahulog ang sabi niya. Ay bakit naman? Di ba paborito mong sinigang na sugpo ng Ocean Grill? Basta, pero doon ka pa rin umorder. Wala naman yata kasing resto yung paborito kong cook eh. Sana pala'y itinanong niya kay Nico kung may restaurant ito. Hindi niya yung naisip kanina. Masarap talaga siguro ang luto ng sinasabi mong cook at ipinagpalit mo ng Ocean Grill. Sana makatikim din ako ng luto niya. Hindi ko lang sigurado kung makakatikim ka nun. Para kasing hindi naman yun chef by profession. Nagluluto lang yata siya para sa mga kakilala niya. Kagaya ng may-ari ng bull riding club na si Mateo. Sa club? Ibig sabihin, gwapo rin siya kagaya nung si Jacob Britton na nagpunta rito last time kasama yung fiancé niya. Nagniningning ang mga mata ni Jem habang sinasabi yon. Hay, kailan kaya ako makakatapak sa bull riding club na sinasabi mo? At nang matikman ko rin ang sinasabi mong pagkain. At syempre ang makita ang nagwagwapuhang bull riders. Yum, 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 delisyoso. Ay nako, nangarap ka na naman, Jem. Umalis na siya sa kinatatayuan. Umorder ka na ng pagkain at siguradong gutom ka na rin. Tawagan mo na lang ako pagkakain na tayo. Miss Amanda naman, kung alam lang nito na maliban sa mayayaman at gwapo ay mapagmahal din ang mga miyembro ng bull riding club. Kaya lang hindi rin kaila sa kanya na ang ilan sa mga ito ay magulong buhay, lalo na pagdating sa mga babae. Si Nico kaya, tinamaan man o hindi si Amanda kay Nico. Iwasan man niya ito o hindi, pilit pa rin silang pinagtatagpo ng tadhana. Pauwi na si Amanda sa condo unit ni Jane. Nang maalala niya ang maleta niya, naiwan niya yun sa kotse ni Nico. Isa pang problema, wala siyang contact number ng binata. Kaya kahit ayaw niyang istorbohin si Jane at ayaw niyang bigyan na naman nito ng kahulugan ng dahilan ng kanyang pagtawag, kailangan niyang kausapin ito. Kumusta naman sila riyan? Tanong nito pagkatapos nilang magbatian. Dapat kasi ako na lang ang lumuwas eh. Okay naman ang pakiramdam mo sa biyahe. Okay lang ang biyahe ko at okay lang din ang pakiramdam ko. Paniniguro niya. Nagkausap na kayo ng boyfriend mo? Naisip ko kasi na baka hindi mo nagawa ng maayos sa mga ipinapalakad ko riyan dahil distracted ka. Halata ang pag-aalala sa boses ng kaibigan niya. Sumunod na lang kaya ako riyan. Kaya naman siguro ni Yori dito sa club, di ba? Huwag na Jane, promise, okay lang ako. Pero may isa akong problema, maliit lang naman, as in, maliit lang talaga. Ano yun? Kuwan, pwede ko bang mahingi ang number ni Nico? Ano? Hinihingi mo ang number ni Nico? Siya bang sinasabi mong problema? Naku Amanda ha, baka imbis na masolve ang problema mo ay madagdagan pa. Bakit kasi hindi mo muna unahin kumprontahin si Gio? Jane, mali ang iniisip mo. Ganito kasi yon. Nagsimula siyang magpaliwanag, pero iniskip niya ang kissing part. What? Hindi makapaniwalang bulalas nito pagkatapos. What a coincidence! Parang pinagtitiyap talaga kayo ng tadhana ha? At nasa kanya pa talagang maleta mo ngayon. I smell something fishy. Humahagik-hik ito. Excited ako for you, girl. Ayan, kanina lang pinapaalala mo sa akin na dapat ko munang tapusin ang nasa pagitan namin ni Gio. Pero ikaw naman tong excited ngayon. Girl, pasensya na, pero kinikilig talaga ako. Tawa ito ng tawa sa kabilang linya. Pero sige, I'll stop bago pa tayo parehong mapahamak dito. Itetext ko sa'yo yung number ni Nico. Hintayin mo na lang, okay? Salamat, Jane. Pasensya na sa istorbo. Sus, kau talaga. Sige na, itetext ko na sa'yo. Pero girl, ibang klase ka talaga. Kaya bago pa malusaw ang galit mo sa boyfriend mong Diablo, makipaghiwalay ka na sa kanya. Mas maganda ang future mo kay Nico, no? Ewan ko sa'yo. Mas magulo ka pa sa akin. Good night, Jane Shi. Buong pangalan nitong binanggit niya. Bagay na napakadalang niyang gawin. Para ipabatid dito na gusto niyang seryosohin ang kanilang usapan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap nga siya ng text message mula kay Jane. Number ni Nico ang naroroon.
Pero may dagdag pang icons na makahulugan. Ayaw man niyang aminin. Kagaya ng kaibigan niya ay kinikilig din siya. Hating gabi na'y hindi pa rin dumarating ang hinihintay ni Nico. Pinuntahan niya sa opisina si Gio pero wala ito roon. May meeting daw ito sa isang kliyente sa labas, kasama ang sekretaryang si Trisha. Ayon sa napagtanungan niyang empleyado. Pigilang galit niya ng mga sandaling yon. Hindi niya yun mailalabas hanggang wala ang tarantado niyang pinsan. Nakailang balik na siya sa kabilang bahay kung saan ito umuuwi. Pero wala pa rin ito. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita ang sasakyan nito. Pakanta-kanta pa ito habang umiibis. I feel good. Ow! Judas! Bagay nga rito ang pangalan nitong iyon. Dahil mula pagkabata ay pulos kalokohan ito. Mula sa pambubuli sa mga kaklase hanggang sa pakikipag-away sa ibang bata sa neighborhood. Natural lang ang mga iyon, parte ng kabataan. Ngunit ang hindi niya matolerate ay ang ginagawa nitong paglalaro sa mga babae nung magbinata na sila. Palibhasa marahil alam nito na hindi ito kailanman magkakaanak. Nabaog ang pinsan niya dahil nagkaroon ito ng komplikadong sakit noong bata pa sila. Nag-agaw buhay ito noon, ngunit himalang nakaligtas. Pinsan, himala at gising ka pa. Bati nito nang sa wakas ay mapansin siya. Kaya pala parang hindi siya nito narinig kanina ay dahil may earphones na nakasuksok sa mga tenga nito. Hinihintay mo ko? Kamusta pala kayo ni Amanda? Nagpigil siyang basagin ang gwapong mukha nito, kaya ang kotse na lang nitong napagdiskitahan niya. Hey! Bulalas nito. Gulat na gulat sa ginawa niya. Kung may problema kapag-usapan natin, huwag ang kotse kong bugbugin mo. Maraming ibang babae, Gio. Napakarami. Bakit si Amanda pang niloloko mo? Sigaw niya sa mukha nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na siya ang girlfriend mo? Imposible namang wala kang alam sa trabaho niya. At lalong imposible na hindi mo alam na member ako ng bull riding club na kinaroroonan ng House of J na pinagtatrabahuhan ni Amanda ngayon. Ngumisi lang ito at hindi na bahala sa galit niya. Niloloko mo ang lahat ng babaeng nauugnay sa'yo. Sana naman ay nag-isip ka muna bago mo siya tinarantado. Apektado yung tao kung sa kung anumang kalokohan mo. Ngali-ngaling sabihin niya na wala itong karapatang magmahal dahil hindi ito marunong magmahal. Lahat pawang laro lamang dito. Pero masyado nang madrama yon. Baka pagtawanan na siya ng gagong pinsan niya. Kalokohan. Sinabi mo kay Amanda na pinsan kita at niloloko ko siya? Kailan ka pa natutong makialam sa personal kong buhay? Matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Ibinilin ko lang siya sa'yo. Hindi ko sinabing makialam ka sa buhay namin. Hindi ko sinabi sa kanya na magpinsan tayo. Dahil sa totoo lang ay nahihiya ako. Kung pwedeng halang na i-down ka ay gagawin ko. Gio, please. Hiwalayan mo na lang si Amanda para hindi na tayo magkagulo. What? Dinidiktahan mo ko sa dapat kong gawin? Bakit ko naman siya hihiwalayan? Samantalang hindi ko pa yun natitikman. Maliban na lang kung inunahan mo na ako. Makuhulog ang sabi pa nito. Mali ang iniisip mo. Bulyaw niya rito. Hindi si Amanda ang tipong pinaglalaroan. Maraming iba riyan. Yung willing na sumayaw sa palad mo. At sakyan ang trip mo. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin, Nico. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Bahala ka sa diskarte mo at bahala ako sa diskarte ko. Parang baliwalang tinalikuran siya nito. God, paano siya nagkaroon ng pinsan na katulad nito? Hindi man lang ito nag-aalala kay Amanda. Nakabuo siya ng pasya. Hindi niya hahayaang tumagal pa ang relasyon ng dalawa. Gagawin niya ang lahat para maprotektahan ng dalaga sa malabo ng magbago na pinsan niya. Naalala niyang maleta ni Amanda na nasa kotse pa rin niya. Hindi na niya hihintayin pa ang umaga para makita at makausap ito. Mabuti na rin na naiwan nito ang maleta at nakausap na rin niya ang pinsan. Alam na niya kung anong first move niya. Hindi na bumalik si Nico sa bahay. Pagkasakay sa kotse ay pinaharurot niya iyon. Pumasok sa isip niya na baka matawagan at mabola pa ng pinsan niya si Amanda. Mas mahihirapan siyang ilayo ito sa kapahamakan. Ilang minuto na lang at mararating na niyang kinaroroonan ng condo unit ni Jane kung saan tumutuloy si Amanda. Kahit paano ay nakahinga na siya ng maluwag. Habang naghihintay sa pag-usad ng traffic ay tumunog ang cellphone niya. Hindi nakarehistro sa phone book ang numero ng tumatawag. Eksaktong umusad ang sasakyan kaya hindi na niya yon nasagot. Habang tumatawag kay Nico ay bumaba na sa lobby ng condominium si Amanda para kung sakaling dumating ito ay naroroon na siya.
Naisip niya na baka nakita nito ang maleta niya at naisipang ihatid iyon. Pero walang sumasagot sa tawag niya. Nang lumabas siya ng building, kinakabahan siya na hindi niya mawari. Nakatayo siya sa harap ng building na may humimpil na kotse sa harap niya. Tila kotse iyon ni Nico. Kung kailan umibis ito ng sasakyan, saka siya tila itinulo sa kinatatayuan. Nagulat siya ng paglapit nito ay niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos ko, sambit niya sa isip. Parang ayaw siyang pakawalan ni Nico habang yakap siya. I'm glad you're here and that you're okay. Sabi nito nang ilayo nitong sarili sa kanya. Tinitigan siya nito sa mga mata. Sinalubong niya ang tingin nito. Nakita niyang labis na pag-aalala nito. May problema ba? Nagtatakang tanong niya. Sa halip na sagutin ang tanong niya ay unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Nahulaan na niya kung anong susunod na mangyayari. Hindi na siya nakapaghintay at kusang sinalubong ang mga labi nito. Ramdam ni Amanda ang pananabik nito sa kanya at ganoon din naman siya. Hindi niya kayang pigilan ang sarili sa pagtugon sa halik nito. Kung hindi lang siguro sila nabulahaw ng mga dumaraang sasakyan, baka nakalimutan na nila kung nasaan sila. Narinig nilang tumikhim ang gwardiya sa di kalayuan. May kausap ito sa telepono pero nasa kanilang atensyon. Hello, mahal. Pasensya na. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Nico na siyang unang nakabawi sa kanilang dalawa. Iakyat na natin ang maleta mo. Sige. Bahagya siyang nanginig at hindi alam ang gagawin. Ma'am, sandali. Hinabol sila ng gwardiya nang papasok na sila sa building. Mag-log-in po muna kayo, sir. Tapos pakiiwan na lang po ng ID. Ngayon ko lang kasi kayo nakita dito eh. SOP ho yun dito. Over nyo naman. Saka hindi, okay lang han. Sabad ni Nico. Sabay akbay sa kanya. Kinuha nito ang driver's license nito at iniwan yun sa gwardiya. Tara na han. Nagpaubaya na lang siya. Ngunit nang makarating sila sa elevator ay napindot na niya ang floor number na bababaan nila. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Gutom ka na ba? Tanong ni Nico sa pabirong paraan. Kung may supply ka sana ay ipagluluto kita, pero sigurado ko na wala. Magpa-deliver na lang tayo? Humalukip-kip siya. Ikaw ang bahala. Hey, may problema ba? Dinibdib mong sinabi ko sa guard. Amanda, kahit paano ay kilala na natin ang isa't isa. We shared kisses twice. Sinabi ko lang sa guard na boyfriend mo ko nagkaganyan ka na. Hindi mo ba naiintindihan? Maaaring maging komplikado ang lahat kapag naisip ng boyfriend ko na magpunta rito isang araw at isipin na may dinala kong lalaki rito. Siguradong susumbatan niya ako. Tila may ibang iniisip si Nico nang tumingin ito sa kanya. Tahimik silang dalawa nang bumukas ang elevator at pinauna siya nitong lumabas. Binagtas nila ang hallway patungo sa unit ni Jane. Hindi na ako papasok kung yan ang inaalala mo. Inihatid ko lang talagang maleta mo kaya nagpunta ako rito. Sabi nito pagkalapag ng maleta sa tapat ng pinto ng unit. Isa lang ang pakiusap ko, Amanda. Kung sino man ang boyfriend na tinutukoy mo, mas makakabuti sigurong hiwalayan mo na siya habang maaga. If you have proof that he's cheating on you, then by all means, go. Huwag mo nang patagalin pa. I'll see you around. Nasa paligid lang ako at babantayan kita. That I promise you. Good night, Amanda. Hinalikan pa siya nito sa noo. Natulala siya. Napanganga. Anong nangyari? Tanong niya sa isip. Parang may dumaang kidlat at tinamaan siya. Pagkatapos niyon ay umulan at nakaramdam siya ng lamig. Nang sumunod na araw ay sinadya niya si Gio sa opisina nito. Buo na ang pasya niya. Magdamag niyang pinag-isipan yon at binalanse ang mga bagay-bagay mula nang maging kasintahan niya ang lalaki. At napagtanto niyang hindi buo ang kaligayahan niya mula nang maging nobyo niya ito. Sa kasamaang palad wala siyang nadatnan sa opisina kundi mga empleyado. As usual, nasa labas ang boss at ang sekretarya nito. Wala siyang magawa kundi bumalik sa opisina ng HOJ at asikasuhin ang mga dapat niyang gawin na siyang ipinunta niya talaga ng Maynila. Pipilitin niya maging okay kahit pakiramdam niya ay parang nakalutang siya.